Parang adobo nga lang din ang pagkakaluto ng chicken estofado, pero mas matamis. May dagdag nga lang na rekado na saging na saba. At sa version ko, may pineapple juice din. Unahing timplahan ng karne ng manok. Buong manok nga pala itong ginamit ko dito. Bale, 1 kilo lahat to. Timplahan ng toyo. 2 kutsara yung ilalagay ko dito. Maglagay din ng suka. 1/4 cup naman to. Maglalagay din pala ako dito ng pineapple juice. 1/4 cup din ito, saka no added sugar. Pinakapanghuli, eto, mga dahon ng laurel. 3 piraso lahat to. Halu-haluin lang itong mabuti, saka na ito hayaang maibabad sa mga rekado ng at least 30 minutos. Pero nga pala, siguraduhin lang nabaliktarin ng manok pag naibabad na ito ng 15 minutos. Para naman makasipsip ng mga rekado yung kabilang panig nito. Pagkatapos ng maibabad ng manok sa mga rekado ng 30 minutos, salain na sa strainer para naman mapatiktikan itong mabuti. Ito naman pinagbabarang sabaw, itabi lang. Gagamitin natin uli yan mamaya. Sunod nito, pwede na magpirito at maggisa. Buksan ang apoy sa medium setting. Maglagay na ng mantika. Nasa mga 3 kutsara lahat to. Pagka bahagyan ng mainit ang mantika, pwede nang ipirito ang mga saging na saba. 4 na piraso lahat tong saging na saba. Hinati ko lang sa 2. Yan na oh. Pagka ganyan ang itsura ng pagkakapirito nito, pwede nang hanguin saka na itabi. Sunod nito, pagmamantikain na yung balat ng manok. At para mapagmantika ang balat ng manok, gagamit dito ng malakas na setting ng apoy. Patuloy lang itong halu-haluin, balibalik ta rin, hanggang sa ganyan na yung itsura nito. Yan na oh, nagmamantika na. Ito namang bawang, pinitik ko lang ng ganito. Buong ulo nga pala ito ng bawang. Pagka naamoy na nga yung bango ng bawang, ilagay na ang sibuyas. 1 tasa ng maliliit na sibuyas lahat to. Patuloy lang ang pagigisa, halu-haluin, lutuin hanggang sa medyo malanta na ang mga sibuyas. Ngayong lanta na nga ang mga sibuyas, ilagay na yung sabaw na pinagbabaran ng manok kanina. Pakuluin muna ito bago maglagay ng tubig. Sunod ng timplahan ng paminta at siling labuyo. Maglagay na rin ng liquid seasoning. Ay, parang kulang yung tubig. Dagdagan ko pa to ng konti. Haluin mabuti, saka natakpan. At lutuin pa ito ng 20 minutos. O kaya ay hanggang sa tuluyan ng mapalambot ang karne ng manok. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Pagkatapos nga ng 20 minutos, itama na yung timpla nito. Maglagay na ng chicken powder. Paalala nga pala na sa umpisa ng pagluluto, mas maganda yung hindi masyadong mataas ang timpla ng mga rekado. Mas madali na kasing itama yung lasa. Kaysa naman sa napasobra ng mga rekado sa umpisa pa lang ng pagluluto. At mas masarap ang pagkakaluto pag ganitong nahihuhusto na yung lasa pagpatapos na sa pagluluto. Para nga maitama ang lasa, nagdagdag pa ako dito ng toyo at asukal. Kanyamana na. Bago nga pala ako maglagay ng mga panghuling rekado para maitama ang lasa nito, kanina pa na-check ko na malambot na tong manok. Hindi nga lang nakuhanan sa camera. Patuloy pa tong lutuin hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng sabaw. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Yan na oh. Ganito na yung gusto kong lapot ng sabaw nito. Ngayon ngang napalapot na ang sabaw, pwede nang ilagay yung mga napiritong saging na saba kanina. Patuloy pa tong halu-haluin, lutuin hanggang sa makitang humiwalay na yung mantika sa sarsa. Yan o, may kaluto na. O, ready to serve na to. Pero, kanyama na po.